Hello, good afternoon. Ito nga travel moment namin going to Club Balay Isabel, which is located at Talisay, Batangas. Ayan na nga, nag-travel kami ng how many hours? Ang pag-travel from Baguio to Batangas is almost 6 hours and above. And nag-expressway nga kami para ma-reach namin yung time namin within that range of time. Ayun na nga, bago kami makarating diyan, nag-stop over kami muna sa may, expressway, para makapagpahinga naman yung sasakyan kasi ang haba ng biyahe, sobrang haba ng biyahe then tawag nito, install kami ng RFeed kasi nga kailangan yan sa pagta-travel para iwas delay sa biyahe and everything. Kasi may mga as of now, ang RFeed, tumatanggap pa naman sila ng cash pero later on, I think cashless na lahat. So, we need to install ngayon. Ayun, upon reaching Batangas, parang baggy weather din siya. Malamig, mahangin, ganon. So, ayun, hindi masyadong nainitan. Siguro same weather din sa may Tagaytay, which is tinaguri ang Little Baguio. Dumating kami sa may Club Balay Isabel ng around 5 o'clock. Diyan makikita mo, sobrang lawak ito. Pero this is three-star hotel. So, maraming diyan sa Club Isabel, marami din naman malilibot diyan and activities which are billiards, darts, table tennis, may basketball court din sila, volleyball and badminton. May aqua park, then kayaking, then pwede kang mag-tour using boat sa may Taal Volcano, near Taal Volcano. Pwedeng 2 hours kasi yon, pwedeng 1 hour pero doon lang sa front. Pero pag yung 2 hours, malilibot mo yung buong Taal. May other activities pa, kaso nga lang hindi ko na nakuha and yung mga prices nila is hindi ko na na-records. Actually, na-picture ko nga yun, pero na-delete ko. So, ayun, if ever na gusto nyo pumunta, mag-inquire na lang kayo sa kanilang page or sa page nila. Then, pwede kayong mag-book through Agoda, trip.com, bluepillow.ph, Club Balay Isabel, official site, then ticket.com, then ano pa bang meron? Meron pang iba, Wigo, laterooms.com, may luxury hotel. Tama ba? Ayun, pwede kayong mag-book sa kanila. And safe naman sa pag-book sa kanila. Kaso nga lang, hindi pare-parehas yung mga prices nila. Ayun. Then, pag overnight nga kayo dyan, may buffet breakfast sila. So, yun ang kagandahan naman. Makukuha, mabubusog ka sa breakfast. Kaso nga lang, syempre, paunahan yan. Kung mahuli ka, may tendency na mawawalan ka ng food at hindi mo makukuha lahat ng mga choices na nandun sa buffet table na yon. Ito yung isa sa mga rooms nila. Then, yun nga, pagdating namin, nagpahinga kami konti. Then, andyan, pinasyal na namin yung area. Nilibot namin kahit na madilim. So, kasi kulang yung oras. 12 o'clock ang check out. Then, dumating kami dyan around 5 o'clock. Pag kinabukasan pa kami maglilibot, wala nang mangyayari, di ba? Ayun nga, nagpahinga, naglibot, then kumain sa restaurant nila. That time medyo hindi okay yung panlasa ko, so siguro masarap yung food pero hindi ko nalasahan. Ayan yung mga rooms nila, magkakatabi pero iba-iba, may villa and ayan. One night lang ang overnight lang kami. So, mas maganda pag mamamasyal ng ganitong mga places. Dapat 2 nights para malibot or ma-experience lahat ng mga activities na ino-offer ng isang hotels. May mga house rules naman sila dito. Sa lahat naman ng hotels meron ganun. Tulad nila na pag mag-check-in, dapat 2 p.m. Then check-out time nila is 12 noon. Then, pag nandun ka na, kailangan naka-fully paid ka na. So, bawal utang, kumbaga. Then, smoking is not allowed. Hindi ka naman mag-smoke sa designated areas.
pero hindi siya pwede dun sa loob ng rooms. Yun ang quiet time, quiet hours. Dapat tahimik na, hindi na maka-disturb, magingay pagdating ng 10 p.m. to 8 a.m. Yun na nga, respeto na rin sa mga kasamang naka-stay sa hotels. Yun, yung mga alcoholic beverages must be consumed at event venues and are not allowed in common areas. Aside from that, dapat mindful to use water and energy consumption. Remember to turn off the lights, TVs, and air conditioning when not needed. And then, yung recycle responsibly by using the provided bins. Yung pagkawala ng case is may multang 1,500 for metal case, then 1,000 for key card. And refrain from moving any items, including furniture, between rooms. Any item missing from your room upon checkout will be considered lost and will incur charges. Room damage, guests will be responsible for any damages to the room, including furniture and beddings. The cost of repair or replacement will be charged. Then cooking, about cooking tayo, while cooking is allowed in residence, avoid yun lang, kailangan i-avoid yung strong odors that may linger. Cooking is not permitted in the hotel rooms. Guests are responsible for leaving their rooms in a clean and orderly condition. A cleaning fee may be applied for excessive mess. Then yung lost and found, yun lang, dapat mindful sa mga belongings. Then they are not responsible for the lost or stolen items. If you lost something, please report it to the front desk immediately. Unclaimed items will be held for 14 days before being donated or disposed of. Ayun, bawal din ang mga pets sa resort. About children under 10 years old must be supervised by the adult at all times. Yun. May hindi man ako nabanggit sa mga rules nila, malalaman nyo rin pagdating nyo sa hotel, pag nagpa-book kayo. So, ayan, natapos naming nalibot. Hindi naman totally nalibot, kasi nga pabalik na kami sa aming rooms that time kasi nga super lamig, super mahangin. And, yung outfit namin that time is not, pang probinsya. Siyempre, mainit. So, expect namin na mainit yan. Kinumagahan, dyan kami nag-dine in. Mga around, I think, 9 na kami kumain dyan. So, ayun, parang naubusan nga kami ng mga food na sinerve nila. Pero okay lang, kasi nga buffet nga yun. Kaya kahit na hindi na complete yung menu nila, is still nabusog naman kami. After breakfast, naglipot ulit. Yan na nga yung Taal Volcano. Diyan makikita, yung may tapyas na bundok. Nag-picture taking kami dyan na area. Pero dito sa may likod niya parang hindi na siya okay. Parang hindi na inayos pa. Ayan nga yung morning view. Kasi nga yung mostly yung pinakita namin is night view. So ayan, makikita nyo yung kagandahan ng resort na yan and the hotels. So, ang ginawa lang namin ng kinumagahan is, pinasyalan yung church. Then, sila Banensis, nag-aquapark sila. Yan yung front desk. Loob ng front desk. Sayang, mag-vote sana kami kaso nga lang, wala na sa oras. Gahol na sa oras. 2 hours yun is, mga 11 na yung nag-inquire kami. So, ayun, sayang. Ayan, pabalik na kami ng Baguio that time, siguro mga around 1:30 p.m. na yan. Same route kami. Kasi nga para mapabilis ang pag-uwi namin. Expressway ulit. Ayan yung, I think this is sa Skyway. Manila area na ito. So, nakakalula kasi syempre nasa top ka. So, pag titignan mo dun sa may side, ay nako, parang kang mahihilo ba? So, dapat nakafocus ka lang sa road. Huwag ka nang titingin sa or maybe ako lang yun, yung naka-experience na yun. Sa iba naman is hindi naman siguro. Kumbaga, sanay na sila. Kasi, this is my first time na Skyway and grabe, kaya nga nasa 80 lang ang limit ng
sasakyan, RPL ng sasakyan, RPL ba ang tawag nun? Basta ganun, dapat nasa 80 lang. O, nasa top ka, nasa top ka kasi, mahabang flyover kumbaga. So, ayun na nga, makikita mo yung mga bubong ng bahay. Grabe, pati yung mga building makikita mo dito. So, ayan, nakakalula talaga. Ayan, ito ay super mahaba na na skyway. Though maganda yung view, pero siguro yung iba nag-enjoy. Maganda ka naman kasi yung mga view. Ano raw? Kasi yung point ko. Anyway, dyan is nasa Panayata kaming area nito, Pampanga. So, hindi na kami expressway kasi nga may mga may dadaanan pa kami, which is the Luisita. Kasi nga hindi kami nag-lunch doon sa Bala Isabel. So, naganap kami dito sa may bandang Tarlac ng kakainan. So, yan yung parang lunch and dinner na rin. This is parang Janhay kumbaga. Parang same with Janhay. I forgot the name, I forgot the place na. So, basta sa loob ng Luisita ito. Ayun, diyan naman bawal yung mga naka-sandal, naka-slippers. So, kailangan may jacket, naka-t-shirt man lang or naka-closed shoes or ganun. Naka-crocs, ganun. Kaya, ayan, ginabi na kami dyan. Anyway, yung sa foods naman, yung sa prices is same with others. Hindi naman yung ganun ka-expensive. Pero, masarap din naman. Kaso nga lang, ang aking panlasa that time, sayang. So, ang gusto ko lang is yung maasim, yung ganun. So, in order ko nga is yung sinigang, ang kanilang sinigang na beef. Then yung yun. Ayun, patapos na ang ating video at ganyan nga ang aming experience sa video ito. So, hopefully ilalike nyo yung video ito. Please like, share, and click the notification bell for more upcoming videos. Bye-bye. Please enjoy watching.